Isang batang ina at umaasang maging influencer ang nakatanggap ng nakakalungkot na balita. Mayroon siyang pancreatic cancer at hindi maganda ang prognosis. Nagtipo ng pamilya at kaibigan, naglikom ng libu-libong dolyar para sa paggamot niya, bago biglang mabunyag ang totoo. Panlilinlang lang pala ito. Wala talaga siyang cancer. Sa katunayan, inamin na niyang nagkasala siya sa panlilinlang sa kanyang malalapit na kaibigan at kanilang pamilya ng halagang 20,000. Ito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Marami sa atin ay may love-hate relationship sa social media. May mga hindi rin magandang epekto gaya ng walang tigil na pag-scroll at pagka-addict sa walang saysay na bagay. Ginawa na natin yan, pero maganda rin ito para manatiling konektado sa pamilya, kaibigan, o muling makipag-ugnayan sa matagal nang di nakita, gaya ng kay Sydney Fink. Pagkatapos niya maging ina, muling nagkaroon siya ng komunikasyon sa kaklase niya noong high school, si Hailey Knight. Nabuo muli ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa inanunsyo ni Hailey na may cancer siya. Bilang mabuting kaibigan, nag-donate si Sydney sa GoFundMe ni Hailey at hinikayat pati pamilya niya na tumulong. May malaking problema. Hindi talaga nagkaroon ng cancer si Hailey at hindi rin siya nagkasakit. Ayon sa mga taga-usig ng Nevada, nagkunwari lang siya na may sakit para makapagnakaw ng libu-libong dolyar mula sa mga walang kamalay-malay na biktima at pagkatapos ay ginamit ang pera para bayaran ang kanyang mga bayarin at tustusan ang kanyang luho sa paggastos. Sa scandal ngayong araw, dadalhin tayo sa Henderson, Nevada, isang lungsod na 15 minuto lang sa timog ng Las Vegas. Dito nakatira si Hailey Knight, 33 taong gulang na asawa at ina at sa huli ay peking pasyente ng cancer. Bago palikhain ni Hailey ang kwentong iyon, nagsimula ang plano niya sa ibang paraan. Sa simula ng episode, nabanggit ko ang kaibigan niya noong bata pa siya, si Sydney Fink. Malaki ang papel ni Sydney sa kaso dahil siya ang nagpasimula ng investigasyon ng pulis, pagsasakdal kay Hailey at pag-amin nito. Nagkakilala at naging magkaibigan sina Hailey at Sydney, ilang taon na ang nakalipas sa Foothills High School sa Henderson, Nevada. At tulad ng maraming magkaibigan pagkatapos ng high school, nagkahiwalay na sila ng landas. Pero dahil sa social media, muling nagkita ang dalawa at nagsimulang mag-bonding ilang taon nang nakalipas matapos silang parehong maging mga ina. Ayon sa Las Vegas Review-Journal, sinabi ni Sydney na nakita niya ang ilang posts ni Hailey matapos ang high school at napansin niyang gusto nitong maging influencer. Kaya na nagsimula silang mag-chat, nagtanong si Sydney tungkol sa lahat ng ito. Sinabi ni Hailey sa kanya na influencer siya at may mataas na posisyon sa Four Seasons hotel chain. Ayon sa mga piskal, dito nagsimula ang panlilinlang. Ayon sa ulat, sinabi ni Hailey kay Sydney na maaari niya itong bigyan ng diskwento sa mga masayang biyahe at magagandang matutuluyan sa iba't ibang Four Seasons resorts. Ayon sa ulat, nagpadala si Hailey kay Sydney ng digital na kontrata na may letterhead ng Four Seasons. Pero hindi natuloy ang biyahe nila Sydney at pamilya niya. Ayon sa mga piskal, ginawa ni Hailey ang lahat para kumbinsihin si Sydney at pamilya nito na empleyado siya ng Four Seasons, gamit ang iba't ibang numero ng telepono para magpanggap. Ayon sa affidavit ng Henderson Police Department, at ito ay CP, sinabi ni Sydney na mahigit 1 taon na silang walang kaalam-alam ng kanyang pamilya na naloloko na pala sila dahil sa mga kasinungalingang sinasabi ni Hailey sa kanila. Sinabi ni Sydney na tuwing malapit na ang petsa ng biyahe, palaging may dahilan o palusot kung bakit hindi natutuloy at nakakansela ang biyahe. Umabot sa bagong antas ang panloloko ni Hailey nang sabihin niyang may cancer siya. Nilinaw ng mga piskal na hindi talaga na-diagnose si Hailey ng cancer, pero ibang sinabi niya kay Sydney. Ibinunyag niya kina Sydney at pamilya nito na kamakailan lang na-diagnose si Hailey ng pancreatic cancer, pero hindi doon nagtapos ang panloloko. Gumawa si Hailey ng GoFundMe page para mangalap ng pera para sa di umano'y gamutan sa cancer. Doon siya nakakuha ng pera kina Sydney, sa pamilya, at pati sa mga di kilalang tao. Iniulat ni Hailey na kapag uwi siya ng 20,000, 100 at 72 dolyar at 16 na sentimo. Ginamit niya ang pera para bayaran ang kanyang mga bayarin at para sa personal na gastusin, literal na panggastos lang sa kasiyahan. Sabi ng nanay ni Sydney sa Las Vegas Review-Journal, sigurado akong 100% na pineke niya ang cancer para ilihis ang atensyon namin mula sa kanya at sa mga refund at pati sa plana tungkol sa Four Seasons. Nagpatuloy si Sydney, gumana ito dahil naniwala kami at nalungkot para sa kanya.
Nagsalita rin ang kapatid niyang si Corey Fink sa Las Vegas Review-Journal. Nag-donate siya ng $250 para kay Hailey at iniwan ang buhay niya para lumipat malapit dito dahil kinumbinsi siya ni Hailey na matutulungan niyang maging influencer si Corey. Sabi ni Corey, pakiramdam ko marami akong nawala sa buhay ko. Kinailangan kong iwan ang buong buhay ko sa Utah, mga kaibigan na hindi ko na makikita tulad ng dati, pati na rin ang trabaho ko, apartment at mga bagay na ganon. Lahat ng ito ay totoong nangyari mula Hunyo 2023 hanggang Abril 2024. Nagsimula lang ang investigasyon ng pulisya ng Henderson kay Hailey noong Enero 2026 nang lumapit si Sydney at inilabas ang mga paratang. Ipinaliwanag niya ang nangyari at nagbigay ng ebidensya, kabilang ang mga screenshot ng panamin ni Hailey sa lahat. Ayon sa Las Vegas Review-Journal, nag-text si Hailey kay Sydney. Aminado akong kinuha ko ang pera ng Four Seasons, pero hindi ko kailanman kinuha ang gamit mo habang magkasama tayo. Inamin ni Hailey na hindi siya nagka-pancreatic cancer. Nag-text siya, totoo iyong problema sa cervix. Walang totoo tungkol sa pancreas. Ilang sandali matapos buksan ang investigasyon kay Hailey. Kinasuhan siya ng felony theft na nagkakahalaga ng $5,000 hanggang $25,000 at umamin sa kasalanan nung nakaraang buwan. Sa plea deal, pumayag si Hailey na magbayad ng halos $1,000 na restitution. Kapag nagawa niya ito at natapos ang probation, pwede niyang bawiin ang pag-amin at umamin na lang sa misdemeanor theft imbes na felony at mabibilang ang panahong na i-detain na siya. Sige, may ilang tanong ako tungkol sa plea, posibleng sentensya, at etika. Tungkol ito sa pagpapanggap na may cancer. Ngayon, tawagin natin ang isa sa mga paborito kong bisita, si trial attorney Alexis Rosenberg. Alexis, masaya akong makita ka. Salamat sa pagpunta sa Scandal. Magsimula tayo sa mga kaso ng felony theft. Sa tingin mo ba makatarungan at angkop ang kasong ito sa mga paratang? Oo, napakasama nito. Ikinakalat niya at sinasabi sa lahat na may cancer siya, kahit hindi totoo. Sa totoo lang, isang napakalubang uri ng cancer na mababa ang tsansang mabuhay. At pinapaniwala niya ang mga tao na kaawaan siya at ibigay ang kanilang pinaghirapang pera sa kanya. Diyos ko, sobrang nagulat talaga ako. Pakiramdam ko lahat, tao, manonood o kasali, ay may kakilalang naapektuhan ng cancer o sila mismo ay survivor dahil talagang apektado ang lahat nito. At habang binabasa ko ang tungkol sa kwentong ito, ang tatay ko ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas dahil sa cancer. Naisip ko, ang kapal ng mukha ng taong humihingi ng simpatya pero nagnanakaw ng pinaghirapang pera ng iba kahit wala siyang sakit. Ibig kong sabihin, sa tingin mo ba pwedeng madagdagan pa ang mga kaso kaunay dito tulad ng panlilinlang o kung ano paman? Sa tingin ko, desidido na ang estado na walang bagong kaso ngayon, pero nakakadirir pa rin. Tulad ng sinabi mo, hindi lang ang may sakit na cancer ang dumadaan at naghihirap, kundi pati ang pamilya nila na kailangan ding pagdaanan ito. At talagang nakakaubos din ng pera kapag may ganitong sitwasyong medical sa pamilya, tulad ng pagpapagamot sa cancer. Kaya sa tingin ko, talagang kapansin-pansin ito at maraming tao ang seryosong nababahala dahil dito. Pero igit pa doon, alam mo, ang mga komento ay nagsasabing hindi raw tungkol sa pera yon. Gusto lang daw niya ng atensyon. Ibig ko sabihin, sana ay inutusan ng korte na magkaroon ng pagsusuri o requirement tungkol sa mental health na kasama sa sentensya. Kasi parang totoo naman na mukhang may mga issue siya sa mental health na konektado rin dito. Posibleng ganoon niya. Isa rin sana yan sa mga tanong ko. Kasi sa panahon na yun, tuwing napag-uusapan sina Gypsy at ang kanyang ina, palaging lumalabas ang terminong Munchausen by proxy. Dune, pinaramdam ng nanay sa anak na may cancer siya at kung ano-ano pa. Iyan ang bahaging by proxy doon. Pero posible ba kung ikaw ang abogado ng depensa niya, nasuriin ang kanyang pag-iisip na baka inisip talaga niyang may cancer siya? Iyan ba ang rutang pinili ng depensa noong umpisa? Hindi ko akalain ganon, pero siguradong susuriin nila ang mental health aspect. Maaring binanggit nila ito para kuhanin ng simpatya at sabihin, sa totoo lang, hindi niya niloko ang mga taong ito para sa pera. Pero meron tayong issue sa kalusugan ng pag-iisip na marahil ay kailangang tugunan dito. Dahil mukhang hindi naman talaga niya kailangan ng pera at hindi talaga pera ang issue, kundi gusto lang talaga niya ng atensyon.
Pero meron ding mga komento mula sa ilan sa mga biktima na tinawag siyang isang sociopath, yun ang salitang ginamit nila, at na magpapatuloy pa raw siya sa ganitong gawain. At iyon ang medyo ikinababahala ko tungkol sa sentensyang ito. Para hindi ito sapat na mabigat. Nagawa na ba niya ito dati at hindi lang siya nahuli? Ito na ba talagang ipapataw nilang sentensya sa kanya? Mapipigilan ba siya nitong ulitin? Sa opinyon ko, hindi ako naniniwala. Hindi ito sapat para sa akin. Talagang napakasama ng ginawa niya sa mga biktima. Okay, natutuwa ako na nabanggit mo yan kasi paulit-ulit kong binabasa at iniisip, ano ba talagang inaamin niyang kasalanan at posibleng sentensya niya? Para sa akin, parang hindi tama yon based sa ginawa at inamin niyang ginawa. Kaya pag-usapan natin ang plea dito. Sa alam ko, ayon sa mga nabasa kong sources, kung mabayaran niya ng buo ang restitution na humigit kumulang $20,000. Maaring bawiin niya ang guilty plea sa felony at umamin na lang sa misdemeanor. Kaya bababa ang kaso mula felony papuntang misdemeanor. Pwede mo bang ipaliwanag ito sa akin? Hindi ba karaniwan yon kapag unang beses pala niya itong nagawa? Sa tingin ko, wala naman siyang dating record para dito. Ayaw mo kasing markahan ng isang tao dahil lang sa nagkamali sila o dumaan sa hirap, ayaw mo ring may felony sila sa record nila. Kasi talagang pwede nitong baguhin ang takbo ng buhay mo pagdating sa trabaho at iba pang bagay. Kaya madalas, kung naniniwala ang korte na matututo ang tao sa nangyari at hindi na ito uulitin, maaring ialok nila ang ganoong pagkakataon. Naniniwala ako na magkakaroon ng probation. May mga requirements din doon. Kapag nagkamali siya sa probation, mawawala ang pagkakataon. Pero sa kasong ito, dahil sa grabeng ginawa niya, kung ako ang hukom, hindi ako papayag doon dahil paulit-ulit niyang ginawa at gumawa pa siya ng maraming account. Hindi lang ito isang account, hindi ito isang beses lang. Tina-target pa niya ang mga kaibigan. Naniniwala akong isa sa kanila ay malapit niyang kaibigang may cancer din. At para sa akin, malinaw na wala siyang pakialam at talagang may intensyon siyang manloko kahit ano pa man ang dahilan niya. Kung hindi man pera ang dahilan, para lang ito sa sarili niyang kasiyahan. Mga dahilan na sa tingin ko ay hindi sapat na dahilan. Sa palagay ko, mas mabigat dapat ang parusa sa kanya. Kung ako ang hukom, mas mabigat ang ipapataw ko. Pero hindi ako ang hukom, kaya siya ang masusunod. Umamin niya siya. Sa Hunyo ang paghatol at pwede siyang makulong ng hanggang 5 taon. Sabi mo, hindi mo iniisip na sapat yun. Ano masasabi mo rito? Ano sa tingin mo ang tamang parusa o limitasyon para sa ganitong kaso? Oo, maganda ang punto mong nabanggit. Maaring umabot ng hanggang 5 taon ang parusang haharapin niya. Ngayon, kadalasan hindi obligado ang korte at depende sa jurisdiksyon pero madalas hindi nila kailangan sundin ang inirekomendang plea. Pwede nilang sabihin na lalampas sila doon at posibleng hatulan siya ng hanggang 5 taon. Karaniwan naman, sinusunod nila ang inirekomendang plea na inihahain sa kanila. Tama ka, pwede siyang makulong ng 5 taon. Sa tingin ko ba, kailangan niya ng 5 taon? Hindi ko iniisip na 5 taon ang kailangan niya. Pero yung inaalok na plea ngayon, parang sobrang gaan ng parusa. At naniniwala talaga ako na kailangan nating maglagay ng ilang mga pamantayan para sa mental health doon. Para malaman kung bakit niya kailangan ng ganitong pagpapatunay at maturuan siya ng mas maayos na pagharap sa stress, siguro para makuha niya ito sa ibang paraan. Sa palagay ko, kung sasabihin natin sa kanya na umiwas na lang siya sa gulo, ibalik ang perang yon at hahayaan na lang nating mabaon sa limot ito. Sa tingin ko, base sa kwento ng mga biktima, hindi yon pipigil sa kanya na ulitin pa ito. Sa tingin ko, ito ang mahalaga. Ayaw nating maulit ito. Marami nang nabiktima. Umabot sa $20,000 ang nawala. Nag-donate pa ang mga tao ng pinaghirapang pera sa kanya. Kung magaan lang ang parusa tulad ng sabi mo, ano ang pipigil sa kanya na ulitin ito? Lalo na kung ibinaba pa mula felony tungong misdemeanor ang kaso niya. Siguro kailangan kong ninawin yan. Napag-usapan natin ang restitution sandali. Pero kailangan niyang ibalik halos $20,000 na nakuha niya. Kailangan niyang ibalik at bayaran ang mga na-donate sa kanya sa GoFundMe. Napapaisip ako kasi para sa akin, malaking halaga na ang $1,000. Para sa isang tao na madaling magbayad mula sa bank account, hindi ko alam kung lahat may ganung pera.
Maaring matagalan at hindi sigurado kung mababayaran lahat agad. May 3 oras ba para rito? Karaniwan, ang gagawin nila ay susuriin muna nila ang mga pinansyal at pagkatapos ay maaari silang mag-set up ng payment plan para dito. Mananatili ito hanggang mabayaran, kaya kadalasan may payment plan. Pero alam mo, isa pang bagay na hindi pa talaga natin napag-uusapan ay ang tungkol sa GoFundMe. Kasi tandaan mo, kumukuha ng porsyento ang GoFundMe. At dito na papasok, alam mo, kung may obligasyon ba, hindi sa usaping kriminal, kundi sa usaping sibil, sa GoFundMe, at marami silang mga disclaimer. Pero para masigurado na hindi na nanatiling aktibo ang mga fraudulent accounts o may kahit anong verifikasyon dahil nagbukas siya ng ilang account. Hindi lang isang account ang may kinalaman dito. Interesante itong panuurin habang dumarami ang kaso laban sa Meta at nalilinaw kung ano ang tunay nilang obligasyon. Kinuha ng GoFundMe ang porsyento nila. Sa tingin ko, hindi nila kailangang isauli yon. Interesante na nabanggit mo yan kasi nakatanggap siya ng humigit kumulang $20,000 para 11,172 o parang ganon. Nasa episode ko ang eksaktong halaga pero 19,000 lang ang kailangan niyang bayaran pabalik. At iyon ay dahil sa kinita ng GoFundMe mula dito, alam mo na, sa paglalagay nito. At naglabas sila ng pahayag na nagsasabing, alam mo na, hindi namin ito pinopromote. Nandito kami para tumulong sa mga tao. At bupit po. Maganda ang punto mo tungkol sa civil na aspeto, lalo na para kay Hailey Knight, ang akusado. Talagang tina-target niya ang mabuting kaibigan niya, pati ang pamilya ng kaibigan niya, at pati na rin ang mga hindi niya kilala. Pero sa totoo lang, parang mas grabe para sa akin kung tina-target niya ang isang kaibigan niya at nagsisinungaling tungkol sa pancreatic cancer sa kaibigan niya at sa pamilya ng kaibigan niya. Para sa akin, napakalabis talaga yon. Sa tingin mo ba may posibilidad na magsampa ng civil case ang kaibigan niya laban sa kanya tungkol doon? Ibig kong sabihin, pwedeng balikan ng kaibigan niya at idemanda siya dahil sa panlilin lang na ginawa niya. Pero tandaan, hindi mo pwedeng gawin ang tinatawag na double dip. Kung nabayaran na ng buo ang kaibigan niya sa restitution, diferensya lang ang makukuha niya. Halimbawa, tulad ng sabi mo, maaaring hindi niya nabayaran ng kaibigan niya o maaari rin siyang magsampa ng civil case nang hindi na humihingi ng restitution. Kaya may ganyang opsyon. Malaki ba ang posibilidad na gawin iyon ng kaibigan? Malamang hindi, lalo na kung may utos ng restitution, pero posible pa rin. Gaya ng sinabi ko, ang mas interesante ay ano talaga ang obligasyon sa GoFundMe na iyon. Kasi nakikita natin sa ibang mga larangan na hindi mo lang basta-basta pwedeng magtayo ng website at maglagay ng maraming disclaimer at sabihing, isa lang akong platform. Kaya ang tanong ay ano ang obligasyon nila para maiwasan na mangyari ito? Hindi ito unang beses na nakakita ako ng ganito. Ang palabas ko ay scandal after all. May nakita na akong mga taong nabigyan ng peking diagnosis at mga taong nanloloko ng iba sa pagsasabing buntis sila kahit hindi naman. Hindi ko masasabing karaniwan ito, pero nangyari at nangyayari pa rin. Iniisip ko kung ito na ang simula para sa mga lugar na nabanggit mo, Meta, GoFundMe, at ano kaya mangyayari sa mundo ng mga scammer. Iniisip ko ulit ang kaibigan niya at trauma. Dahil kung may kaibigan akong lalapit na may cancer, sasabihin kong tutulungan ko siya hanggat kaya ko. Nandyan ako para suportahan ka financially kung kaya ko. Pero higit sa lahat, bilang kaibigan, nandyan ako para sa'yo. Sasamahan kita sa mga appointment mo. Nandito ako bilang makikinig sa'yo. Alam mo yon, kung kailangan mo maglabas ng sama ng loob kahit ano pa yan. Iniisip ko kung yung trust issues ng kaibigan ang dahilan kung bakit gusto niyang gawin yung civil side o umatras. Medyo nalilihis na ako sa usapan. Balikan natin yung plea deal. Sa tingin mo, bakit niya tinanggap yon? Kutob ko na ang sasabihin mo, pero bakit mo tingin mas pinili niya ang plea deal kaysa trial? Ang ganda ng deal na yon, di ba, Sierra? I mean, seryoso, kung ikaw yung nasa kalagayan niya, tatanggihan mo ba yon? Sa tingin ko, wala nang mas hihigit pa sa ganyang kapaborableng kasunduan. Ibig ko sabihin, kung may abogado siya, ang galing ng abogado niya. Ina-assume ko meron siya. Ibig ko sabihin, sobrang swerte niya at hindi na siya makakahanap ng mas maganda pa. Malakas ang ebidensya na ginawa niya ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya sa tingin ko, wala talaga siyang ganong depensa. Sino bang tatanggi sa ganong kasunduan? Kaya nga nagulat ako na parang pumayag agad ang mga piskal na parang, sige, oo, magkakaroon tayo ng plea deal. Sige, simulan na natin. Kasi ayon sa mga dokumento ng korte at lahat ng nakita ko, may mga text message siya kung saan inamin niya sa kaibigan niya at sinabi na, hindi talaga ako nagka-cancer. Parang inaamin niya halos lahat, kaya may ebidensya tayo.
Kung pwede nating tingnan records niya, wala namang diagnosis ng cancer o trabaho sa Four Seasons. Okay, malinaw na malinaw yon kung may mga papeles tayo mismo. Kaya para sa depensa niya, magandang kasunduan yon. Sa ngayon ako sa'yo tungkol doon. Pero para sa hustisya, hindi ko alam kung nandoon talaga. Kaya siguro yan na ang huli kong tanong sa'yo. Napag-usapan na natin kung mauulit pa ba ito, ano ang mangyayari sa Hatol at BP. Pero nandito tayo para talakayin ang hustisya. Palagay mo ba, nabigyan ng hustisya ang kaso? Ayoko talaga ng tanong na ito kasi sa tingin ko, sa huli, ang tanong kung naibigay ba ang hustisya ay dapat sagutin ng mismong biktima. Para sa akin, mahalaga ang nararamdaman ng biktima kung nakuha niya ang hustisya. So palagay ko, malaki talaga ang posibilidad na sa ibang paraan, hindi man sa GoFundMe, ay magpapatuloy siya at gagawin ulit ito sa hinaharap, maliban na lang kung magpapakonsulta siya. Pero sa tingin ko, alam mo, ang tanong kung naibigay ba ang hustisya ay isang bagay na tanging ang mga biktima lang ang makakasagot. Nakikiramay ako sa mga biktima na maaaring mawalan ng tiwala. Alam kong mararanasan ko rin yon. Umasa ako na hindi na niya uulitin na ang ating akusado dito ay maghanap ng tulong para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip upang maintindihan niya kung bakit niya nagawa ang kanyang ginawa. Umamin siya na nagkasala siya, kaya inamin niya na ginawa niya ito. Isa ito sa mga nakakabaliw, nakakagulat, isang iskandalo, sabihin na lang natin, isang iskandalosong kaso. Alexis Rosenberg, salamat sa papunta ngayon at sa paghimay nito para sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Tulad ng dati, palagi ako nag-enjoy. Hahatulan si Hailey sa Hunyo 24. Bago tapusin ang episode, isasama ko ang pahayag ng GoFundMe tungkol sa insidente na inilabas sa People Magazine. Nakalagay dito at inuulit ko, ang GoFundMe ay may zero tolerance para sa mga taong nananamantala sa kabutihang loob ng iba. Ipinagbawal na ang account ng organizer sa paggamit ng aming platform para sa anumang pang-angalap ng pondo sa hinaharap. Prioridad namin ang kaligtasan at tiwala sa pagbibigay at pagtanggap ng tulong. Nakikipagtulungan kami sa investigasyon ng otoridad laban sa inaakusahan ng maling gawain. Hanggang dito muna ang episode ng Scandal natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, mahanap mo ako sa Instagram bilang Sierra Gillespie para sa iba pang videos o makipag-ugnayan. Salamat sa panonood ng Scandal. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa susunod!